napakaganda ng buwan. Alam mo ba, pag maganda ang buwan, pwede kang humili ng kahit ano. Tapos matutupad ang kahilingan Talaga mo. po? Oo naman. Makapangyarihang buwan. Sana po balang araw maging mabuting opisyal ako para mahuli ang mga kriminal at magnanakaw sa lipunan. Patas at makatarungan. Naku, ano ba yun? Sino ba yun? Nangyayari, grabe. Nakakaga na naman magpatawag. Ay, naku. Sino ba yan? Kawawa naman ang hukuman na ito. Anong silbi ng opisyalis ninyo? Wala kang binigyan. Sino ka para isulti ng manang tatas? Ay, isa lang siyang baguhan sa kanyang tungkulin. Hindi siya dapat iniinsulto ni Ginoong Fong Tongkan. Ano ka mo? Tongkan? Ikaw ba yung pinakamagaling na abogado sa kanton? Ito ang dala kong kaso. Ako ang inutusan para kumatawang kay Ginoong Lin at akusahan ang asawa ni Ginoong Wong Lochu. Sinubukan niyang pagsamantalahan si Ginoong Lin nang umalis ito para mangolekta ng upa. Hindi yan totoo. Hindi po totoo Siyang yan. may sala. Maniwala Gusto pagsamantala kayo. ni Ginoong Lin ang aking asawa. Nasaan ang hukom? Nasa bahay po siya ng lolo niyo. Kayo na po. Kahit anong gawin mo, hindi ka matatalo. Wala na kayo may gagalaw. Ngayon kakainin ko na ang hari mo. Tayo na. Hindi mo ba naisip na magaling ka bilang maestrado? Paano ko ba kayo matatalo? Bata, hindi mo ba nakaalala ang sinabi ko sa'yo? Dapat kang maging isang disente at matapat na opisyal. Tandaan mo yun, ha? Sandali. Ama, hindi po ba isa kayong... Tama. Hindi ako mabuting opisyal. Wala akong ginawa kundi nakawan ng ating bayan para sa sarili kong interes. Pero ang dahilan kaya ginawa ko yon. Nakita mo naman na naging kapalit. Namatay ang mga kapatid mo. Nakalulungkot dahil nauna pa silang 12 kaysa sa akin. Maging sunod-sunod ang kanilang pagkawala. Para makabawi, umalis ako sa serbisyo at nagbigay ng kayamanan ko sa mga tao para lang makabawi at mabuhay ka. Tingnan mo itong ginawa kong sulat para sa'yo. Katapat ang ibig sabihin nito. Maganda naman po to, pero sa tingin ko kahirapan ang nakalagay. No, Tio! May problema! May malaki tayong problema! Anong problema? Alam niyo po kasi. Bulong mo na lang. Tama na yan. Eto, may dala ko. Okay na. Humigop kayo na masarap na sabaw, ha? Masarap talaga yan. Kumain ka na. Ako po si Sing Ina. Ha? Masyado bang marami ang anak ko? Bata, ikaw naman. Anong hinahanap mo, ha? Ako ang asawa mo. Ikaw naman. Ako po ang apo ninyo. Oo nga. Ikaw ang napakagandang apo ko, ha? Ay, asawa ko, sige na, kumain ka na. Sinabi na nga ako si Sing Ina eh. Makinig po kayo. Pagkakataon na nating yumaman, nasa hukuman niya yung si Fong. Kailangan lang natalunin siya. Napakagandang ideya. Ngayong opisyal na ako, pera na lang ang pinakamahalaga sa akin. Masamang bata. Kasasabi ko lang na huwag ka mandaraya. Ayaw mo makinig? Si Fong ang kalaban nyo. Siya ang pinakaunang abogado sa lugar ng kanton. Gusto niyo siyang kalabanin? Hindi kayo mananalo sa kanya. Opo, alam ko na po yan, Ama. Alis po kami. Sandali lang! Huwag niyo kalimutan ang sulat! Babalik ako po yan, Ama! Sige, galingan nyo! Bakit ka nakatayo? Ako si Fong Tongkan. Ang mga tulad ko ay hindi kailangan lumuhod sa harap mo. Walang kwenta ang mga tulad mo. Dahil inaapin nyo lang ang mga mahihirap. Mas mataas ang rango niya. Wala akong pakialam. Makikita mo, tuturuan kita ng leksyon niya. Ayos, maraming salamat. Narinig kong may sakit daw ang iyong ina at hindi niya nakikilala kung dayuhan o hindi ang mga taong nakapaligid sa kanya. At alam ko rin na tinatawag ka ng mga tao na ninong. Tama ang sinasabi mo. May sakit nga ang aking ina. Kaya pa ba yung ibig niya sabihin?
Sinasabi mo bang bayaran ng aking ina, ha? Teka, wala akong sinasabing ganyan. Sa'yo nang galing ang pananalitang yan. Kung gano'n anong ibig mo sabihin kanina, ha? Ang sinasabi ko lang naman ay palakaibigan ng iyong ina. Hindi ako bababati ng ninong kahit Huwag kanino, naman pero tama na bakit ikaw... kalokohan. Ang problema rito ay gustong pagsamantalahan ni Mrs. Wong si Ginoong Lin. Kaya gusto kong maparusahan siya. Gusto niya pagsamantalahan ng lalaking to? Hindi po yan totoo. Nagpunta si Ginoong Lin sa amin para maningil. Pero may iba pa siyang balak. Pag-uwi ko, nakita ko siya na hawak ang kamay ng asawa ko at dinala sa mesa para pagsamantalahan. Gusto ko siya sugurin. Kaya lang pinigilan ako ng mga kasamahan niya. Marami sila kaya hindi ako lumaban. Tapos itinali ako. Lin Chiyong, hindi mo gagawin ng bagay na yan kung hindi mo pagsasamantalahan ng asawa niya. Sandali, Hokong. Alam niyo po bang kakaiba kayo ngayon? Ibang klase kayo mag-isip. Talaga? At saka, ang gwapo niyo rin ngayon. Lagi akong gwapo, ha? Namumula ba ang palad niyo? Tingnan mo. Ano ba yun? Bakit? Sinabi niyo ang paghawak ng kamay ay pananamantala, kaya pinagsasamantalahan kita. Maupo kayo at makinig ng mabuti. Hindi sila nagbabayad ng maayos, kaya gusto nang kunin ni Ginoong Lin ang bahay. Naisip niyang pagbintangan si Ginoong Lin na pinagsasamantalahan ng kanyang asawa. Kaya bigyan niyo siya ng katarungan. Hindi po yan totoo. Ang ama niya ang nagpaupa sa amin dahil sinagip siya ng aking ama. Sinabi niya 30 taon-taon ng upa. Kaya naman yun ang binabayaran namin. Taon-taon kami nagbabayad ng maayos sa kanya. Kung ganon, may mga papeles ba kayo dyan? Meron. Bakit napakaliit naman yan? Kung ayaw ninyo ng anak, meron pong ama. Ano ang gusto niyo? Ang ama na lang. Magaling. Hindi ako makapaniwalang tinawag mo akong ama. Sige na, basahin mo na to. Intindihin ninyong mabuti. Ako si Linda Fu ay pumapayag na renta ni Ginoong Wong ang aking bahay. Bilang ganti sa kanyang kabutihan, 30 tile lamang kada taon ang kanyang babayaran. Hindi maaaring magbayad sa iba. Dapat itong sundin ng aking mga anak at apo. Narinig niyo na? 30 tile kada taon. Magkano ba ibinayad niyo sa kanya ngayon, ha? Nagbayad kami ng 30 tahel. Ano? Mali yun. 300,000 ang nakalagay rito. Ano ba ang sinasabi mo, ha? Hindi ka ba marunong magbasa? Alam ko namang hindi ka talaga marunong. Hayaan mo at tuturuan kita. Subukan mo ulit basahin ng ganito. Pumapayag akong rentahan ni Ginoong Wong ang aking bahay bilang ganti sa kanyang kabutihan. 300,000 kada taon ang kanyang babayaran. Pag hindi siya nagbayad, iparerenta sa ibang tao ang bahay. Ano po ang inyong desisyon? Gusto nyo bang matapos na ito? Babayaran ko na lang kayo. Ang checking ito ay 3,000 tael. Hindi ito para sa inyo. Nakikita nyo ito? Ito ang halaga ninyo. Kunin nyo na. Ito lang? Akin na kung ayaw mo. Bilisan mo na. Magdesisyon ka na. Dahil hindi sa pagbabayad ng upa, dapat nang umalis ang mga Wong at ibalik kay Lin Jingyong ang bahay. Tungkol naman sa nangyaring pagbibintang ng pananamantala ni Ginoong Lin. Tama na. Hindi naman niya nagawa. Talagang napakabait ni Ginoong Lin. Sa susunod ulit. Wala kaming kasalanan. Inana, sundin mo ang payo ko. Umuwi ka na lang at magsaka. Hindi ka dapat naging opisyal. Kahit kailan, hindi ka mananalo. Narito na ang upuan. Susunduin na nila ang kakasal. Sino bang magpapakasal sa babaeng may sakit na yun? Tataka ka pa. Pauling singa naging opisyal. Lahat nangyayari na sa panahon ngayon. Tiyo, saan kayo pupunta? Diyan sa labas. Huwag na kayo lumabas. Bakit? Tingnan nyo. Wala na. Grabe naman. Sumusobra na sila. Yufa, tingnan mo kung may tao sa labas. Nasa labas si Ginoong Pao! Huwag kayong lumabas. Halika na. Sa likod na lang. Tiyo, mas ligtas tayo rito. Lumabas ka na. Bilisan natin. Ano yan? Kumusta? Walang kwenta? Para sa iyo ang sulat na yan. Imposible, wala tumatawag sa akin ng ganyan.
Alam mo, tingin ko ligtas na tayo rito. Walang nakakakilala sa akin. Tama. Ay! Bumili na kayo ng pritong pao! Masarap itong pritong pao, Lungsing! Kaibigan, hindi ba't ito ang may amoy na tokwa? Ano naman ang kinalaman ni Pao Kasi rito? amoy ng walang kwentang yon ang tokwa na ito. Wala kang harapatan na! Rally ka na! Bakit ganun? Nakakasok ng ba ako tulad na sinasabi niya? Yaway, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Tama siya. Minsan pagkatapos ko tumingin sa'yo, naduduwal ako ng ganito. Ganon. Maraming salamat at dahil pinigilan mo ako. Hindi na nila sa putigas si Pao. Pinagulong-gulong nila ito ron. Tapos ang may pinakamalaking katawan sa kanila, pinakain na minakahayop si Pao. At nagustuhan naman niya ito. Sinabi niya, hindi ko mapigilan. Masarap pa ng dumi na ito. Kaya naman. Ano ba nagawa ko sa inyo lahat ha? Bakit ginaganito niyo ako? Tandaan niyo ha, isa akong opisyal kaya wala kayong karapatan tratuhin ako ng ganito. Magtaas ng kamay lahat ng mga hindi galit sa akin. Kung ayaw niyo magtaas ng kamay, ayos lang naman sa akin. Pero bakit kayo nagtakbuhan? Saan ba sila nagpunta? Kumuha sila ng gamit. Sa tingin ko, sa akin na talaga sila galit eh. Tama ang sinabi mo. Mukhang nabigo ako. Wala na akong pera. Galit pa sa akin ang lahat ng tao. Kailangan ko sigurong turuan ang susunod na henerasyon. Sila magiging dalubasa sa kinabukasan. Kung hindi sila galit sa akin, hawak ko na ang hinaharap. Kaibigan, magpakabait ka Mahal kita. Hindi ko maiisip kung bakit ganun karami ang laway ng batang yun. Yan o. Bumanda ka dyan o. Hindi na pala sila. Totoo ba yan? Sino nang mamatino magpapaksar sa tao may sakit? Baka baliw. Ay, talaga o. Ay, naguna. Ano ba yun? Gusto niya makipaglaban dito. Ako ang pinakasikat na pulis na si Panther! Huhuli ako ng 40 tao! Mamamatay ang haharang! Yan sa kanila. Ano naman? Tayo na. Dahan-dahan lang. Tignan mo. Tingnan niyo. Ano, ayan na may Bakit kaya papangasawa nasira mo. ko po? Anak, sundan mo na mapapangasawa. Ilumungin natin. Gusto ko makita yung babae. Silahin na sila. Hindi sila Uy, mukhang nagsasayang lang sila ng panahon. Tingnan mo, mukhang mamayang gabi, mamamatay na yung mapapangasawa niya. Bakit mo siya siguro palitan? Mamatay na. Hindi ko naisip yan ha, ikaw lang nagsabi niyan. Uy. Hindi ako si Pao. Ano pa sinasabi mo? Gusto mo hiyap na kita sa hukuman, ha? Huwag ka na magsinungaling sa akin. Kilala ko ang amoy mo. Mabutit narito ka. Hindi mo ba alam na tuwang-tuwa ako sa lahat ng ginawa mo? Hindi ako bitaw humahanga sa mga ginagawa ninyo. Natutuwa kayo. Pag may magnanakaw na opisyal, kami mga negosyante ang unang matutuwa. Mga negosyante pala. Ginoo, gusto ko po kayong imbita sa aming pagdiriwang. Oo naman, sige, walang problema sa akin. Tayo na. Bigyan kami ng pera. Sandali. Tayo na sa loob. Ayusin niyo po, gumiti kayo ng maganda. Yan. Kaunti na lang po, matatapos ko na. Manong, mukhang mamamatay na Ayos to. lang siya, huwag ka mag-alala. Daan-daan lang, baka lumabas yung katay mo. Ayos lang siya. Teka, ano yun? Saan ang galing to? Atay? Bakit may atay? Sa'yo ba galing to? Pasensya ka na. Ayos na po, magpahinga na kayo. Teka, Siya nga pala. Ikakasala sila, Tio. Huwag ka na mga harap. mamamatay siya bago ikasal. Tingnan mo, nailabas niya na yung atay niya. Totoo ba nga tayo yan? Ayan, o, tikman mo. Salamat. Yuan, gusto sana kitang batiin. Hindi naman ako ang ikakasal. Kaya hindi mo kailangan gawin yan. Siya nga pala. Alam kong ikaw ang nagtatago ng kopya ng Wayang Sufra. Gusto ko makita.
Sige na nga, mauna ka na roon. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makatakas! Hoy, Father! Bitiwan mo espada mo! Tsaka mo kami labanan! Sugod! Hoy, Father! Huwag mong gamitin ang malakas mong kamay. Saka mo ako labanan. Sige, sugurin mo na. Kung magaling ka talaga, huwag kang gumamit ng espada, kamay at paa. O, sige. Grabe, napakalakas ng boses niya. Bilisan nyo, magulat kayo sa hukuman. Sabihin nyo may namatay. Isa akong opisyal. Ako rin naman Ako ang pinakakilalang pulis sa buong bansa. Ang totoo kong pangalan ay Lupaw. Pero, mas kilala ako bilang Panther. 7 araw at 7 gabi ko nang hinahanap ang mga magnanakaw na ito. Tapos dito nyo lang pala tinatago. Ginoo, hindi ko po kilala sinasabi nyo. Bakit sila narito? Ginoo, pinagdirawang namin ang kasal ng anak ko. Kaya naman, marami kami bisita. Nagsasabi ka ba ng totoo? Ginoo, wala pong dahilan para magsinungaling ako sa inyo. Ginoong Pao! Ginoong Pao! Sabihin nyo! Nasaan na? Ginoong Pao! Hindi niyo binibigyang galang ang bayan natin. Ayos lang yan. Magpahinga muna tayo rito. Hayaan muna natin siya. Galit na galit pa siya ngayon eh. Hintayin natin makagawa siya ng mali, saka ako siya haharapin. Doon ko siya lalabanan para madala natin siya sa hukuman. Ano ba yun? Naghihintay ako ng pagkain dito. Bakit ka ba nang gugulo? Grabe naman. Hindi ba't ikaw ang opisyal sa bayang ito? Ma, Mukhang nakipagkasundo ka sa kanila. Tinatago niyo ang mga magnanakaw. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Pareho lang kayo magaling magbintang. huwag ka na magpanggap. Alam kong pareho lang tayo. Kung ako ikaw, pagkatiyan na lang natin ng pera. Para walang problema. Gusto ko sa akin lahat. Walang problema. Tutulungan na lang kita rito. Sasabihin ko ang dahilan kung bakit ako narito. Iniimbestigahan ko kung may mga nangyayaring karahasan sa lugar na ito. Gusto ko magpasalamat sa itaas at sa mabuting kaibigan ko. Dahil nalaman namin na matandang ito ang nasa likod ng mga karahasang nangyayari. Kaya huliin niyo siya. Huwag niyo ako Usapan niya na. Magbibigay raw sila ng 50,000 dahil sa loob ng 2 oras at 2 babae. Ayaw ko ng 2. Gusto ko ng 20. Patas na tarungan. Sandali lang, Ginoo. Titingnan ko kung handa na sila. Dito ka lang, ha? Tiyo, ayos na. Narito na sila. Ito na. Galingan nyo, ha? Pagsilbihan nyo na maayos si Ginoong Panther. Sige na. Sige po, gagawin ka namin. Dala kami. Ayos. Yan ang nangyayari sa hindi paggalang sa akin. Dapat na talaga sa iyo yan. Nahulog sa patimong si Ginoong Pao! Galing natin. Okay lang yan sa kanya. Galing sa kupo, ha? Pala yan. Mahina pala eh. Ayan. Ano ba ginagawa mo? Bakit ka nalagay ng daga doon sa katawan niya? Huwag ka magalala. Dahil maglalagay ako ng ahas para kainin yung daga. Hindi mo ako, Tiyo. Bilisan na natin. Baka may makakain ka na naman sa atin dito. Gusto ko na kumain eh. Sigurado ko wala na tao. Hindi ako yun! Hindi ako si Pao! Huwag kayong umalis. Hindi ako yun! Nagpapasalamat po kaming lahat sa ginawa niyong kabutihan sa pamilya ng mga Chi. Sa ngalan po ng buong mamamayan, ikinararangal ka namin. Maraming pong salamat. Palakpakan natin si Pinunong Pao. Maraming salamat! Maraming salamat.
kayang sabihin sa lahat ng mga naririto? Teka, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo, ha? Nagugutom kasi ako eh. Oh, tamang-tama po. Hindi pa nagagalaw ang mga handa sa bahay ng mga chi. Tayo na para makapaghapunan na. Maraming salamat, ha? Ginoo, maraming salamat po sa ginawa niyo kanina. Wala yun. Isipin nyo na lang na regalo ko yun. Tayo na, maghapunan na tayo. Ginoo! Oh. Ginoo! Ikaw na naman bata ka. Bakit? Dudura mo na naman ang mukha ko, ha? Para po ito sa inyo. Oo. Kunin mo na. Salamat. Ingatan mo mabuti ang asawa mo, kundi kukulong kita. Opo, gagawin ko Kumain ka yan. ng marami nga tayo, maganda yung sa katawan. Sige po. O, sige na. Magpakasaya kayo sa unang gabi niyo. Ha? Sige na, magpunta na kayo doon. Ayaw ko na mag-opisyal. Sige na, ano ang gusto ko. Ay, kinakaw! Sulin! Halika, Sulin! Magpasa na tayo! Ano ginagawa mo? Ha? Tinitingnan ka na ng mga tao. Tayo na nga. Mag-iingat kayo sa sunog! Kailangan mong maging matipuno at matapang. Masya, mapahay, maganda. Tama na! Diyan na kayo! Ako nang bahala! Kayo na bahala. Kung hindi mo kaya ako na bahala. Sino ka para sa anak ko, ha? Pinatay niya ang mga chi! Pinatay niya ang mga chi! Huwag mo siyang hawakan! Itigil mo na yan! Hindi ako matatakot sa'yo! Yan na ba matindi reaksyon mo? Wala kang epekto. Ano ba? Huwag na kayo makipagloko, ha? Umpisa na natin ito. Simulan na natin. Aray! Pwede ba bitawan mo ako? Napakasama mo. Alam mo ba kung anong katumbas? Alam ko ang lahat. Naiintindihan mo ba ang lahat? Sinabi ko lang alam ko ang lahat. Ihanda niyo na pagpaparusa. Gusto niyo akong parusahan? Baguhan ka lang kaya wala kang karapatan. Hindi niyo ba alam na ako ang anak ni Commander Xiang Quan? Ha? Mataas ba ang rango ng commander? Wala pa sa kalahati ng rango. Kaibigan siya, kumain ka na ba? Gusto mo ba ng tsa, ha? Masarap ang tsa rito sa amin. Yaway, isa akong tapat na opisyal. Kahit kaninong anak siya, lumabag siya sa batas. Dapat na lumaparusahan siya. Parusahan. Tumahimik ka na. Kailangan natin ituloy ang pagdinig. Ginangchi, siya ba ang pumatay sa pamilya niyo? Apa, Hukom. Siya ang pumatay sa pamilya ko. Paniwalaan niyo po ako. Sana mabigyan sila ng katarungan. Sabihin mo sa akin kung anong buong pangyayari. Hukom. Siya ang aking biyanang si Shanghai. Lagi niya binibisita ang pamilya ko. Nang gabing yun, natatandaan ko nagdarasal ako.
Hinihiling kong gumaling ng aking asawa. Bigla na lang, may nagtakip na mukha ko gamit ang isang panyo. May naaamoy akong kakaibang gamot. Kaya nawalan ako ng malay. Nang magising ako, may ginagawa na siya. Pinagsasamantalahan na ako ni Shanghai. Napakasama mo, parusahan niyo siya na 1,000 beses! Ay, wag na! Ako na ang gagawa! Ay, uwi na ako, Katiyo. Kailangan muna natin pakinggan ang buong kwento. O sige, ituloy mo na nga. Nang gabing yun, walang hiya ka! Napakasama mo! Isa kang halimaw! Ka! Kanina lang wala kang malay. Gusto mo bang ulitin ka para maramdaman mo? Ha? Kang lumapit sa akin, hiya ka? May relasyon kayo ng babaeng yan? Tumahimik ka! Bitawan mo ako! Tumahimik sabi! Tumahimik ka! Tama na! Tama na! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Yuan Kwan! Yuan Kwan! Yuan Kwan! Mapaparusahan ka sa ginawa mo! Ito ang tatandaan mo! Mamamatay ka! Ama! Tumigil ka! Ang sama mo! Gusto ko siyang patayin sa ginawa mo! Halima ka! Tumigil ka na nga. Binaw ka. Binaw ka na muna. Magulat na ang iba! Sabihin niyo sa akin kung ano nangyari! Nagtatrabaho na ako. Tapos bigla ko narinig ang aso ng mga chick, kaya nag-imbestiga ako. Pagpasok ko sa hardin nila, marami ako nakita bangkay. Nakita ko naglalaban si Loifok at Shanghai. Lumakita ako ni Shanghai. Nilabanan niya ako kaya ako nauntog. Nasaan si Loifok? Si Shanghai ba ang pumatay sa mga chi at 13 tao? Opo siya. Gusto niya rin po ako patayin. Huwag ka na! Narito ako para iligtas ka! Parang awa niyo na. Tulungan niyo pa ako. Ayoko mamatay rito. Huwag ako ipahiya! Hilahin niyo na si Siyang para hindi na siya kagatin! Maraming salamat po. Ano susunod? Ikulong na muna natin. Saka natin siya patayin. Ikulong niyo muna siya! Saka ano natin siya pamatayin! Opo! Gusto niyo ako patayin? Wala akong pakialam! Halika na! Tumigil ka na! Nakasagot ka pa eh! Nasa na katarungan? Nagkakamali lang kayo! Sige na. Miss Chi, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng pamilya niyo. Ang galing ng ginawa niyo kanina. Ano ba liwanag yan? Galing yan sa mga kumikinang na pilak na ito. Ikaw na naman? Iisa lang naman ang pinuno natin sa hukuman. Kaya ako narito dahil gusto ko makipagkasundo sa'yo. Anong kasunduan? Ayon nga sa lumang kasabihan, may makikita kang ginto sa libro. Pero pag pinagbigyan mo ako sa gusto ko, hindi mo na kailangan mag-aral. Pero magkakaroon ka ng ginto. Pag-usapan na natin. Ano ba kailangan? Ano ba gusto mo? Si Ginoong Shanghai ay anak ni Pinunong Shangquan. Alam mo naman yan, hindi ba? Pero ang dapat mong malaman ay kaibigan ni Ginoong Shang ang kataas-taasan na si Yunoko Lee. Sino si Yunoko Lee? Si Lilin Yang, ang pinakamapangyarihang eunuko. Siya lang naman ang kanang kamay ng emperatris na si Dowager. Masensya na nakapanghihina. Ang mga tail na ito ay ipinadala ng ama ni Shanghai bilang pasasalamat sa iyo. Ano ba totoong kailangan mo? Ang lola ni Shang ay 77 taon na. Mahal na mahal ng matanda ang kanyang apo. Kaya naman ang marinig niyang balita, walang katapusan ang kanyang pag-iyak. Kaya naman umaasa si Pinunong Shang na payagan mo ang kanyang ina na dalawin ang kanyang apo rito. Pao, ako nang bahala sa matandang Shang na magdala sa kanyang apo bukas ng umaga. Sigurado naman akong pumapayag ka na, hindi ba? Sinusubukan mo ba akong bayaran? Hindi ba't ganito naman talaga ang gusto mo? Alam mo, isa na akong tapat at disenteng opisyal. Kaya hindi mo na ako mababayaran pa. Hindi mo pa ba narinig yan? Makinig ka sa akin. Matanda na siya, kaya sana pagbigyan mo na. Alam kong matanda na siya at ginagalang ko siya. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Gusto ko na magpahinga. Yaway, dali mo siya sa kulungan. Opo. Sandali. Pagising ko, gusto ko nakahanda na si Shanghai sa hukuman. Naiintindihan mo ba? Maliwanag ang lahat. Maraming salamat sa kabutihan niyo. Oh, halika na ha. Dito tayo.
Malapit na siya mag-100 taon at gusto niya lang makita ang apo niya. Sige, pagbibigyan ko siya. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako rito! Hindi niyo ba alam ng aking ama, isang commander? Matalik na kaibigan siya ni Yurokoli! Papatayin ko ang pamilya niyo! Papatayin ko kayong lahat! Hindi ako mapahamak. Eto. Ano yan? Patawad sa aba. Salamat ah. Sige. Bakit narito ka? Darating ang iyong lola. Si Lola. Aba! Aba! Nagpapakamatay ka ba? Bakit puro kalokohan ang ginagawa mo rito? Ama, itakas niyo na ako! Saan ka dadalhin? Isa akong commander. Kahit ay takas pa kita, hahanapin ka pa rin nila para ikulong. Nagpanggap ako para mapuntahan ka. Alam mo naman siguro ang ginawa ko ito. Pag nahuli ako, siguradong sisisatiin nila ako. Ano gagawin ko? Natatakot po ako! Jaway, huwag ka mag-alala dahil kumuha na ako ng tao. Narito si Fong para ipagtanggol ka. Ginoong siya. Kailangan ninyong sabihin sa akin ang buong pangyayari at ang lahat ng detalye. Kailangan kong malaman lahat. Kumusta ang kaso? May maitutulong ka ba? Mabuti na lang at 4:00 pa lang. May 4 na oras pa para ayusin ang lahat. Anong gagawin? Gagawin nating itim ang puti. Gagawing may sala ang walang sala. Kaya bukas kailangan mo tandaan. Ito ang gagawin mo sa hukuman. Opisyal na pa! Yaway! 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 Iyo, ano po yun? Hindi pa ako gising. Bakit nagsisimula ng pagdinig? Maaga kasi dumating si Ginoon siya eh. Ginong siyan? Hindi mo pa pala alam. Siya na ang maestrado. Magaling na siya ngayon kaya siya magiging hukom. Hindi na kita ginising kasi ang sarap na tulog mo kaya... Sandali lang! Tio! Tio! Ginoo, Maestrado, ang kaso po Hindi nito mo ay... yan at umalis ka sa harap ko. Sinabi nang umalis ka na! Opo. Tio, ito po. Dito kayo maupo. Hush! Ginansi, inihabla mo si Xiang Wai dahil sa pagpatay sa pamilya mo. May iba ba nakakita ng pangyayari? Ha? At testigo! Maestrado, ang 13 tao at pamilya ng Chi, pati na rin ang aso na namatay ay naging itim ang mga muka. Sigurado akong nilason ang lahat ng biktima. Maestrado, may natagpuan din po ako na sabaw na mayroong halong lason. Napakasama mo! Nalaso naman pala ang buong pamilya mo. Bakit sinasabi mo namatay sila sa kagat ni Xiang? Pinagbibitangan mo na siya. hindi po totoo yan! Maestrado, nakita ko si Xiang Wai na hinahabol ang taga-silbi nila. Sino nakakita na hinahabol niya si Loi Fong? Ako po, nakita rin na taga-ulat ng oras. Taga-ulat ng oras. Palaman sila sinasabi niya. Ginoo, hindi ko nakita hinahabol ni Xiang Wai si Loi Fok. Nung pumasok ako sa hardinan nakita ko binubugbog ni Loi Fok si Xiang. Kaya lang hindi makalaban si Xiang Wai. Nakita ko ni Loi Fok tapos sinipa niya ako. Kaya ako nawalan na malay. Pero hindi yan sinabi mo kagabi di ba? Nahihilo pa po kasi ako kagabi kaya mali ang nasabi ko. Bakit di mo muna pinag-isipan bago ka Umalis ka magsalita? na, Arian. Palabasin niyo si Chuyi! Maestrado, ang babaeng ito ay nagpunta sa akin tindahan para bumili ng gamot. Sinabi niyang maraming daga sa kanila, kaya binigyan ko siya ng panlaso sa daga. Hindi ko po ginawa yun. Wala akong biniling lason. Nagpupunta ako sa kanya para bumili ng gamot ang asawa ko. Ah, sino na riyan? Maestrado, ako po si Fong Tongkan. May gusto po akong ihabla. Di ba? Sige, magsalita ka na. Ako ang kumakatawan kay Shan. Gusto kong ihabla si Ginang Chi sa pagbibintang kay Xiang Wai. Siya ang pumatay sa pamilya niya. Gusto ko ring ihabla si Ginoong Paulong Sing dahil sa kanyang pagpapabayad at pagbibintang.
Maestrado, narinig ko pong binayaran ni Ginang Chi si Ginoong Pao. 30,000 tail po ang nasa kanyang kamay. Totoo ba yan? Mga kawal, suriin niyo ang silid ni Pao. Opo! Umalis na tayo. Lagot na tayo. Wala ka, Alex! Maestrado, maraming tail sa silid ni Ginoong Pao. Paulosing, hanggat hindi pa natin nalalaman ang pangyayari, pansamantala mo na kitang sinususpindi ngayon. Si Fong daw nagbigay sa akin ng tayo, hindi si Ginang Chi! Tumahimik ka! Bakit mo siya sinisisi? Pag nagsalita ka pa, parulo sana kita! Pero... Tumigil ka na. Magkakampi sila kaya wala tayong laban. Dito na ka tayo makinig. Pausing, patawad, hindi kita matutulungan. At ikaw naman, Ginang, ihahabla kita. Dahil sa pagpatay sa pamilya mo. Maestrado, hindi totoo yan! Si Xiang Wei ang pumatay sa kanilang lahat! Wala akong kasalanan! Wala kang karapatang sumigaw na ganyan sa hukumang ito! Kawal! Sampalin mo siya! Opo! Wala po akong kasalanan! Maestrado, paano nangyari? Wala sana ang pinarulong sa akin nyo, ha? Pag hindi ka tumahimik, sisisaluhin na kita! Umalis ka na rito! Kawal! Palabasin si Xiang Wei! Maestrado, ako po ang pinsan ni Yuan Kuan. Kagabi, nalaman ko na may lihim silang relasyon ni Ginang Chi at ni Loy Fu. Nagmakaawa sa akin na walang makakaalam. Gusto niya pag-usapan ito sa kwarto niya. Sumama ako sa kanya. Nagluto siya ng sabaw. Wala na roon ang buong pamilya niya. Hindi ko alam pero pinipilit niya akong higupin ng sabaw. Sinungaling ka! Hindi totoo yan! Kawal! Ako! Maestrado, hindi yan totoo! Hindi ko ininom ang sabaw. Dahil nagduda na ako. Tapos nalaman ko, patay na ang buong pamilya niya. Nagulat ako nang biglang pumasok si Loy Fu. Pinahabol niya ako sa aso. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako sa labas. Hinabol ako ni Loy Fu at sumisigaw siya ng tulong. Hindi ko alam kung bakit niya sinisigaw yun. Tapos dumating si Ginoong Pao. Hinuli nila ako nang walang kalaban-laban. Magsabi ka ng totoo! Kunin natin siya! Lumayo ka sa akin! Walang hiya ka! Sinungaling! Walang hiya! Walang hiya ka! Paglabas ng testigo! Magandang araw, Maestrado. Ako ang taga-suri kay Ginang Chi. Sinisiguro kong malusog ang katawan niya. Nung gabi bago nangyari ang krimen, alam ko nakipagtalik siya sa iba. Dahil nagdadalang tao na siya ngayon. Maestrado, tama ang sinasabi niya. Malala ang karamdaman ng asawa niya. Sinabi ng doktor na hindi siya maaaring magkaanak. Lahat ng tao ay alam ito. Pero ngayon ay buntis si Ginang Chi. Nagpapatunay na may relasyon sila ni Loy Fu. Palabasin si Loy Fu! Magandang araw po, Maestrado. Napakasama mo! Pinatay mo ang pamilya ng Chi! Tapos pinagsamantalan mo yung amo! Sabihin mo kasalanan mo! Maestrado, ang totoo niyan, may relasyon po kami ni Ginang Chi. Ha? Pero hindi ko po pinatay ang pamilya niya. Ginawa niya yung mag-isa. Hindi ko ginawa yun! Hindi ako naniniwala sa'yo. Sa mukha mo yan, sino ba naniniwala sa'yo? Maestrado, totoong nagmamahalan kami. May katibayan ako para mapatunayan sa inyo. Narito ang tulang ginawa niya. Hayaan niyong basahin ko. Noong una nating pagkikita, alam kong mamahalin kita ng sobra. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Ang mahalaga ay masaya tayo. Maestrado, kung gusto niyo kayong magbasa. Sumiping ka sa taga-silbi niyo. Pinatay at tilason mo ang buong pamilya mo. Lahat ng katibayan narito ay isa lang ay tinuturo. At ikaw ang may sala. Hindi mo kami malaloko. Kaya aminin mo na ang kasalanan mo. Hindi yan totoong maniwala kayo. Parusahan niyo siya! Maestrado, itigil niyo na po ito. Hindi niyo na kaya. Huwag ka na makipagtalo. Maestrado, 3 henerasyon na nilbihan sa batas ng pamilya namin. Kaya kabisado ko ng mga patibong na ganito. Hindi na magbabago ang hatol ko. Wag! Parusahan!
kasalanan. Gagawin ang kaparusahan pagkatapos ng taglagas. Tuloy niyo na! Tapos na. Patawad. Walang hiya ka! Nakipagkasundo ka sa kanila! Maghihiganti ako sa inyo! Maghihiganti ako sa inyo lahat! May niebe! Bakit may niebe? May niebe ngayong Hunyo! Hindi totoo to! Ulitin natin ang pagdinig! Hindi to totoo! Ulitin natin! Wala nang katawan dito. Wala na tayong mahanap na ebidensya. Hindi yan basta-basta makikita riyan. Kaya nga natin hinahanap eh. Tiyo, tingnan nyo. Hindi ba dito ang aso nila? Oo nga. Ito ang aso ng mga Chi, na si Bill. Paano mo nalaman? Aso ng mga Chi na si Bill. Sino kaya nagsulat niyan? Naalala ko na. Hindi ba sinabihan mo sila na huwag magtatanggal na ebidensya? Tinutulungan tayo ng Panginoon. Patingin ang ulo niya. Baliktarin mo. Hindi nalason. Halatang nabalian siya ng buto rito. Pinatay siya. Kawawa naman. Saan nila nakita yung lason? Suriin natin ang mga katawan. Ha? Krimen ng paggalaw ng katawan ng patay. Aba, karayom na nga nagdudugtong sa ulot katawan niya. Pag tinanggal mo, may hiwalay. Halatang kagatay kinamatay niya. Pero naging kulay itim ang karayom. Ito ang katunayan na may nalaso sa lalamunan niya. Bilisan mo na, hindi ko na kaya tiisin ang amoy. Tingnan natin ang isang katawan. Subukan mo nga naman yan, tusukin mo. Kung nalason talaga sila, magiging itim ang karayom. Walang kulay itim. Walang laso sa tiyan niya. Pero meron sa lalamunan. Bakit hindi umabot sa tiyan? Kagat nga yung kinamatay nila. Nilagay lang ang lason sa lalamunan nila. Kaya hindi umabot sa tiyan ng lason? Tama ka! Ngayon, alam na natin! Ayos! Ang galing! Ang galing! Ayos! Alam na namin! Ang galing! Maestrado, bakit narito kayo? Para ulihin ka! Ha? Ulihin niyo na yan! Sandali lang! Dahil sa pagsira mo sa mga ebidensya, ikukulong ka na! Sandali! Ginoon siya. Pero siya. Magaling. Tama po ang hinala niyo na babalik sila rito para suriin ang mga bangkay para makahanap sila ng ebidensya. Sunugin niyo na ang buong lugar na ito para wala na silang balikan. Masusunod pa. Sandali. Tapusin niyo na sila. Maghanap ka ng tao maaaring pumasok sa kulungan. Ha? Teka! Kaibigan! Sabihin mo sa maestrado na bigyan niya pa ako ng isang pagkakataon at magbabago na ako. Tumigil ka na. Mas mautak pa sa'yo ang pamangkin mo dahil hindi siya nakulong. Siguradong kakalabanin ka na rin niya. Tama lang yan sa'yo. Ano sinasabi mo? Dahil magnanakaw ka, walang kwentang opisyal. Dapat lang na makulong ka. Itigil mo na yan dahil hindi ako nakikipagbiruan. Gusto mo ba masaktan ka? Wala akong pakialam. Lumapit ka rito at lumaba ka. Mo akong pinisin dahil hindi kita atrasan. Wala ka talagang kwenta. Dapat lang na magsama kayo ng manlolokong babae na yon. Sino ba ang babae sinasabi mo na manluloko? Sige na, Gina, nasa tabi mo. Niloko niya ang sarili niyang asawa. Anong nasa tabi? Wala ka rito, ha? Nasa kabilang kulungan siya. Dapat kanino mo pa sinabi? Ginangchi! Ginangchi! Si Paula ang to. Nariyan ka ba? Huwag yun na akong lilangin. Gawin niyo na lahat ng gusto niyo gawin sa akin.
Ayoko mapunta sa langit dahil naroon ang asawa ko. Nahihiya ako sa kanya. Dahil nagdadalang tao na ako. Manlalabang yung sakit? Ay, mali. Ibig ko sabihin, yung asawa mo. Nagkakamali ka. Hindi na malala ang asawa ko. Regular siyang nagagamot. Ang sabi ng doktor, malapit na siyang gumaling. Ang totoo niyan, may kakayanan na rin siyang makabuntis. Mabuti naman. Bakit ka pa nagpunta rito? Para dagdagan ang pagpapahirap nila? Nagkakamali ka sa iniisip mo. Halika, silipin mo ako. Lumaban ako para sa'yo. Pero ikinulong din nila ako. Kung ganon, patawarin mo ako. Huwag mo isipin yan. Sana makalabas ka rito para mabigyan ng katarungan ng pamilya mo. Pero baka hindi na mangyari yan. Sa tingin ko, nakahanda na sila para patayin ako. Ginoo, patawarin mo ako. Huwag mo sabihin yan. Ginangchi, pahawak ng daliri mo. Alam ko meron talagang katarungan. Pero pag nabuhay ako, pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para mailigtas kita. Maraming salamat. Ginumpaw! Huh? Tiyo, tumahimik ka. Alam mo ba, papatayin ka na nila. Papatayin? Oo, pinalalabas nilang kasamahan ka ng mga magnanakaw, manloloko, at pitinulak ka baro ng babae sa dagat. Wala akong tinutulok na babae sa dagat, ha? Sabi lang nila yun. Para mapatay ka na. Nakausap ko na si Lolo. Ang sabi niya, gusto niya maging kagalang-galang ka pa rin kapag namatay ka. Kaya nagdala ako ng birhen. Ay, teka, gusto rin namin yan. Dala ko na kayo. Kami! Maganda ka na, papapasukin ko na siya. Yupa, halika na rito. Yufa, bilisan mo na lang. Huwag ka mag-alala. Dahan-dahan lang. Hindi ka masasaktan. Yaway, takpan mo ang mukha ko para hindi ko siya makita. Hindi na kailangan. May bago ko estilo para hindi ka mahirapan. Iba ang lakas ni Yufa. Sige na, lumabas ka na. Ginangchi, huwag ka mag-alala. Babalik ako para iligtas kita. Halika ka na. Ginoo, mag-iingat po kayo. Sana makabalik ka. Anak! Anak! Mabuti at narito ka! Ina, mabuti na tandaan niyo pa ako. Ina. Mabuti narito ka! Gusto kong makita ng iyong ama. Malala na ang sakit niya. Ama, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Mabuti naman at nakalabas ka. Narito ka na. Mabuti. Nagkamali ako. Wala akong kwenta. Wala mabasing. Sino bang walang mali tulad nila? Sing, makinig ka sa akin. Ang mabuti ay mabisyo. Ang magnanakaw na opisyal ay mabisyo rin. Ang problema, paano ka mamimili sa dalawang klaseng opisyal? Anak, sige na. Gusto ko rin na magpunta ka ng kabisera. Ha? Ano pong gagawin ko ron? Narito sa akin ang kalahating tinapay. 20 taon ko tinago yan. Magagamit mo na. Ano pong gagawin ko rito? Ang kalihim ng pinakamataas na hukuman. Ang pinakamatalik kong kaibigan. Muntik na siya mamatay dahil sa gutom. Mabuti na lang may dala akong tinapay na naibigay ko sa kanya. Pagkatapos doon, binalik niya kalahati. Sabi niya, pag mayaman na siya at may mga apo na ako, ipakita lang daw ang tinapay na yan sa kanya. Gagawin niya lahat para makatulong. Pero natatakot po ako baka hindi ko sila matalo. Hindi mangyayari yun. Tayong pamilyang Pao. Ninuno natin si Pao Ching na dinastiya ng Song. Ang pinakamagaling na Tama hukam. sa ngayon. Ang natatandaan ko, narito sa atin, ang sinulat niya sa sagradong aklat. Alam mo ba, doon ko natutunan, lahat na nalalaman ko, magagamit mo yun. Bakit ninyo lang sinabi? Nasaan na ang aklat? Malayo dyan. Naroon ang aklat sa ilalim ng mesang yun. Ama, hindi ko maintindihan ang nakasulat eh. Yan ang sinaunang sulat. Hindi ka kasi nag-aaral ng mabuti kaya hindi mo mabasa yan. Maghanap ka na maaari magturo sa iyo. Huwag ka mag-alala, Ama. Malalaman ko rin to. Ano pa bang meron kayo riyan? May espada tayo. Ha? Alam mo, espesyal ang gamit na ito dahil bigay pa ito ng emperador. Dalhin mo ito sa kabisera. Nasaan ang espada, Ina? Heto, dalhin mo na. Pinahihintulutan itong pumatay. Lalo na sa magnanakaw na hari at mga opisyal. Dalhin mo yan. Yaway, itago mo at alagaan tong espada, ha? Aba!
Isa lang naman ang gusto kong gawin mo. Kaya mo ako pinakawalan. Dahil gusto mong patayin ko si Paulong Singh. Oo, ganun niya. Kahit hindi mo iutos sa akin yan. Papatayin ko siya. Tuturugin ko ang buong katawan ni Paulong Singh. Yaway, binigyan na naman tayo ng pera ng ina. Bakit kasi ang dami mong dalang mais? Ito ang pera na binigay ni Lola sa atin. Ha? Hayaan mo na, sapat na mga ito hanggang makarating tayo ng kabisera. Tiyo, tingnan natin ang nangyayari ron. Tiyo, mukhang ikaw pinagkakaguluhan nila. Hindi siya lalaki yun. Tingnan nga natin. Talagang hindi ka nila nakilala. Masyado mapanganib dito. Umalis na tayo. Tumabi kayo! Tumigil kayo! Bilisan nyo! Bilisan nyo ako, dumidilim na. Sige na, ayos na yan. Umalis na tayo. Maglayag na. Hindi ka makakatakas sa akin! Sandali! Hintayin niyo ako! Isang babae. Bakit ka ba tumalo ng ganun? May umahabol kasi sa akin at gusto niya akong patayin. Hindi ka makakatakas! Hanapin kita! Bumalik ka rito! Walang iya ka! Hindi ka makakatakas! Sinisigawan niya? Hindi, Betty ang tawag niya sa akin. Betty ang pangalan mo? Maraming salamat sa pagtulong niyo, ha? Pwede ko ba malaman ang pangalan mo? Mansyon. Batong salita. Oh, puro bato? Batong mansyon. Batong salita. Kakaiba talaga, ha? Hayaan mo na. Bakit ka ba hinahabol ng lalaking yun? Alam ko ang sagot. Isa lang ang dahilan kung bakit. Gusto niya magsamantala ng babaeng ito. Okay. Ako? Nababaliw ka na ba? Isa siyang lalaki. Huwag kang mag-alala. Ako pinuro rito, kaya akong bahala. Huwag kang mahiya, ah. Kumain ka lang. Kumain ka lang. Ba to? Sa kabisera ba ang punta ninyo ngayon? Oo, pero dadaan lang kami. Ang totoo niyan, may iba kaming pupuntahan. Saan Ano nga pang punta nyo? hinihintay mo? Kumain Sige, ka na. salamat. Ayos lang ba kung sasabay ako sa inyo papuntang kabisera? Walang problema. Kaya lang, kailangan mo sumali sa amin sa pagtatanghal. Wala akong alam dyan. Pwede ka namin turuan. Talaga? Sige na, kumain ka na. Tignan mo to. Masarap to. Tama yun. Ang galing mo talaga. Mo, ha? Ang bilis mo matuto. Oh, uminom ka muna ng tubig. Ayos! Ang galing. Ah? Ayos! Ibang klase ka. Ang galing mo talaga, kapatid. Huwag kang gumalaw. Sandali na lang to. Matatanggal na natin. Ay. Loko to, ah. Luha naman pala. Hoy, draya ka. Kome, ha? Bahay tuluyan ng Yuan Lai. Teka, meron siyang ganito?
Iyik, siya ka pupunta. Bakit alam mo yan? Alam kong hindi na kayo masaya dahil narito ako. Kaya mas mabuti pang umalis na ako. Kapag umalis ka, saan ka naman pupunta? Ang totoo niyan, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko, kailangan ko lang umalis. Hindi mo kailangan umalis. Mula ngayon ako nang bahala sa'yo. Bumalik ka na. Maraming salamat, ha? May gusto lang akong gawin. Ano ba ginagawa mo? Sandali lang. Ang dali niya talaga mo ako. Sigurado libre na ako sa lahat ng pagkain na rito. Ano sinasabi mo? Paano ka nakapasok? Gusto maliit na butas na naroon. Butas siya para sa daga eh. Ayaw paliitin ang katawan ko. Talaga? Sobrang galing mo pala. Gusto ko palang ipaalam sa'yo na puno na ang hotel. Kaya magtatabi na lang tayo sa isang kama. Paano nangyari yun? Ayaw naman tayo lalaki. Maliban na lang kung... Nagkakamali ka. Kung gano'n, tayo na. Yeng, lumabas ka sandali! Dariana! Ano ba kailangan mo? Yung kamag-anak mo. Kamag-anak ko! Sa wakas, natagpuan din kita. Sandali! Ayaw kitang makita. Kaya umalis ka na. Hindi naman. Tumahimik ka na. Sandali lang. Sabi ko sa'yo, tumahimik ka eh. Ba't hindi mo muna yamatiin kita? Pwede, ano ba? Grabe, napakatalino mo talaga. Kung matalino ako, hindi ako dapat naiwan. Muntik mo na sabihin na sikreto ko eh. Ano? Bakit binibining Betty? Ano ka ba namang bata ka? Napakabait nila sa'yo, pero bakit niloloko mo lang sila? Pasensya na kayo sa kanya, ha? Isa nga pala siyang babae. Ama. Tumahimik ka na. Tinatawag siyang Betty sa bahay. Ha? Ibig sabihin babae siya? Alam nyo, sa mga kaganapan ngayon, madaling mapahamak ang mga babae. Kaya pinagbiis namin siya ng ganito. Hoy, Betty, humingi ka na pa umanin sa kanila. Sige na. Ang ibig sabihin, isa kang babae na lalaki at pwedeng lalaki at babae rin. Huwag mo na akong masarin. Sandali lang, Betty, ha? May sasabihin ako sa'yo. Huwag kang magulo. Hoy, may sasabihin ako sa'yo tungkol kay Tio Sing. Babalik ako ah. Ito na lang ang meron tayo. Hindi na natin kakayanin pumunta ng kabisera dahil dalawa na lang ito. Paano natin pagkakasay ng mga ito? Kaya kailangan natin sumabay Naisip ko ng bagay na yan. Ano ka ba? Isa siyang babae. Hindi kayo maaaring magtabi. Hindi ko alam na babae siya. Talaga? Ngayon alam mo na, kaya tumigil ka na. Betty, halika. Lumipat ka na silid. Sa akin ka natatabi ngayon. Oh, sige! Teka, paano ako? Ako na lang ang tatabi sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ako na lang ang tatabi sa'yo. Grabe. Sobrang ganda ng buwan. Hayaan mo na ang buwan, matulog ka na rito. May tatanong ako sa'yo. Nasubukan mo na ba makipag-usap sa taas ng bubong? Matulog na tayo. Naaalala ko ang sinasabi ng mga matatanda. Pag nakita mong napakaganda raw ng buwan, magsabi ka ng hiling dito at siguradong matutupad yon. Naranasan mo na bang humiling sa buwan? Sinubukan mo na ba? Humiling ako noon na gawin ako mabuting opisyal. Pero nahihirapan akong gawin yun. Nasa gitna ako ng mabuti at masama, kaya naman wala akong makamtan. Ying, siya nga pala. Narinig kong tinatawag kang walang kwenta ng lalaking humahabol sa'yo. Sino ka ba talaga? Pawang apelido ko. Ikaw si Paulong Singh? Kilala mo ako? Maraming nakakakilala sa'yo. Tinanggal ka dahil pinaglaban mo ang katarungan. Hinahangaan ko ang tapang mo. Hindi ako dapat hangaan dahil wala pa ako nagagawa para sa kanya. Pero para sa akin, bayani ka. Ngayong alam mo na, nakikiusap akong huwag kang magsusumbong sa hukuman. Ayos lang sa akin, kahit na patulugin mo ako sa labas. Pag tumabi ka sa akin, kalilimutan ko ang totoong pagkatao mo. Lagi ka mag-iingat. Huwag mo kong kalilimutan. Isipin mo ako pag nalulungkot ka. Huwag kang magsusuot ng maiksing damit sa inyong pagdatanghal, ha? Huwag mong kalilimutang isipin ako lagi. Huwag ka manlalaki. Huwag ka manlalaki. Huwag ka manlalaki. Huwag ka magadala, hindi ko gagawin yan. Teka! Kailan ulit tayo magkikita? Tagsibol sa susunod na taon. Pag namulaklak na ang mga bulaklak. Paalam. Tahanan ng kalihim. Sa'yo ba ang tinapay na to? Opo, Natutuwa ako na makita ka. Kumusta ang iyong ama? pumanaw na po siya. Bakit sandali lang ang buhay ng mabuting tao? Ang totoo
niyan. Naglakbay po ako patungo rito para humingi ng tulong sa inyo para sa isang kaso. Ano ba ang nangyari? May binayarang maestrado sa amin. Tapos, napawala sa ang lalaki na yun. Kaya naman... Tama na. Sapat na ang narinig ko. Ayoko sa lahat ng mga ganyang klaseng tao. Napakasama nila. Tiyo, mukhang matutupad na lahat ng mga hiniling natin sa itaas. Sabihin niyo sa akin, anong pangalan niya? Sino siya? Tutulong ako para maitama ang lahat. Tinatawag po siyang Shanghai. At ang kanyang ama, ang walang kwentang commander, na si Shang Quan. Kalihim, ano pong iniisip niyo? Ano ba ang gusto niyong gawin natin? Ang gusto ko po sana'y mapagutan sila. Ipanglilinis ko ang ulo nila. Ipahiram mo sa akin pagkatapos mo. Pagkatapos mo, ibalik mo kaagad sa akin, ha? Kayo po, gusto niyo rin po bang hiramin? Hindi ako interesado. Siya nga pala, ano po bang pangalan niyo? Ang pangalan ko ay Shang Quan. Sa tingin ko, isa itong patibong. Wala akong pakialam! Kalihim, gusto ko pong ipaalam sa inyo. Ang taong to, Umalis ka na. ano po? Ang sabi ko, umalis ka na. Magkasabot kayong dalawa, ha? Tinulungan ka ng aking ama. Pakitaan mo man lang sana ako ng kabutihan. Kahit huwag mo na akong tulungan. Ayos sa akin ng 2 milyon. Tinapay lang naman ang binigay ng iyong ama. Kaya tinapay rin ang ibabalik ko sa iyo. Dahil mabait ako, gagawin ko 100 piraso. Salamat. Yaway, tayo na. Tigil! Sandali lang. Alam kong hindi naman kayo nagmamadali. Dito nyo na lang kainin yan. Kawal, ipakain niyo sa kanila lahat ng tinapay. Inin mo, yung bibig ko! Sumo mo to! Kahit ang emperador, wala magagawa para kalabanin ako sa lahat ng mga nagawa ko. Bakit hindi na lang natin sila pakayin? Kaibigan mo. Sige, buka bibig, sige. Magiging pulubi sila sa Rusya para magkaroon ng kahihiyan ng kanyang ama. Sige, diretso, kain mo. Ayos ka lang ba? Kumusta ka? Ayos lang. Gugutom lang ako. Maraming salamat sa tulong mo, Walang ha? anuman kaibigan. Walang Manuga, problema. halika rito para makapagpasalamat ka. Maraming salamat Walang po. anuman. Pare, kailan ba siya manganganak? Siya nga pala, sa susunod na buwan na sa mga anak. Huwag ka makakalas Makakasaha mo pagdiriwang. ako. Ay! Ng Erlang Shen. Maraming salamat. Dito po. Bumili na kayo ng insenso. Mura lang po ito. Sige na po. Kayo po. Bili na kayo. Mura lang ito. Sige na. Bili na kayo. Tutulungan ka namin. Tiyo, malapit na tayo mamatay rito sa gutom. Kailangan natin makauwi. Alam ko. Pero ilang araw na tayo hindi kumakain eh. Uy, may pera. Maraming salamat. Salamat daw. Hindi mo pa alam na isa akong opisyal. Ayun na. Delivery tinapay daw. Yaway! Sandali! Dito. Ihagis nyo rito. Pahingi ako. Yan. Sandali! Yaway! Huwag mo kainin ng tinapay na yan! Ano ba? Magiging pulubi tayo kapag ginawa mo yan! Bilis! May namimigay ng pera ron! Yaway! Bakit ayaw mo maniwala hindi tayo magiging pulubi? Atakas ka na, ha? Sige, Spido! Para magkakaya na, no? Ano, ha? Sige, tuloy nyo na! Sige, Siba! Sige, tayo na! Nagnakaw ka ng pagkain nila? Paano? Wala akong pakano! Ayos, nakaisip na ako ng paraan para makakain. Ito, tikman mo. Sabi mo sa akin, ano pang gusto mo, ha? Mapapakuha ko. Ano pang gusto Basta mo? nandito lang kayo, sapat na yun. Walang problema. Ginoo, magandang araw. Mukhang hindi kayo taga rito, Ginoo. Masasabi ko rin po na may kaya kayo. Pochon, halika nga rito. Bilis, kumuha ka ng tsaa. Ginoo, sumama po kayo sa akin. Ipapatikim ko sa inyo ang masasarap na pagkain. Ayan, kumain ka pa. Masarap yan. Masustansya yung mga yan. Siya yan. Ano ka pala naman? Ayan, halika po, punasan kita. Halika. Ayan. Ayos lang ako. Ayan, masarap yan. Totoo ka pala, diba? Halika po, punasan kita. Sige.
ha. Hindi niya gusto ang mga pangkaraniwang babae. Kaya ilabas na natin ang ating kayamanan. Yuyin! Masarap, di ba? Ikaw? Huwag mong isipin kung sino ako. Tadhana ang nagdala sa'yo rito. Kaya naman nagkita tayo. Tama. Teka, pumikit ka. Hulaan natin ang ugali ng isa't isa. Sabihin mo ang bagay na hilig at gusto mo. Isa, dalawa, tatlo. Isa kang babae. Isa kang disenteng babae na hindi mahilig sa pera. Ano pa? Hulaan mo muna kung sino ako. Hindi ko alam ang totoong pagkatao mo. Pero mamaya, siguradong makukulong ka. Hmm? Wala ka man lang kapera-pera. Ang kapal na mukha mong pumasok. Subukan niyo lumapit! Tutusukin ko mata niya! Wala ka pera pero narito ka. Tapos nakikain ka pa. Wala siya. Manunoko. Papatayin talaga kita. Nakita niyo? Ganun ang pagsuntok. Aray ko! Walang pera? Puro damit? Lahat mamurahin? Walang kwenta ka lang. Walang kwenta. Huwag niyo sunugin ang aklan! Huwag niyo sunugin ang aklan! Mawa kayo! Huwag niyo sunugin ang aklan! Wala na. Wala ngayong gabing ito. Magsisilbi ka sa amin ng 3 buwan. Sino naman ang isa? Siya ang bago ng mga nila. Linisin mo lang maayos yan. Tapon mo ng tubig. Kawawa naman siya. Hindi na niya masira ang bibig niya. Paano na siya makakakain na? Ilabas niyo ang amo niyo! Pag ayaw niya, sisigawan ko ang pamilya niya! Ano ba ang problema? Bakit ba napakaingay mo? Kinukuha na ng mga babae mo ang mga suki ko! May karapatan ang lahat ng mamimili kung saan sila kaya hindi namin kasalanan yun. Tumigil ka! Bayaran mo ang lahat ng mga nawala sa akin! Lagot ka pag hindi mo ginawa yun! Gusto mo bang makipag-away sa akin? Mayarang lalaki ang tatay mo at mahilig ka sa pet ng manok. Bakit mo sinisisi sa akin? Ako naman ang magsasalita mo. Ayoko dahil sasabihin ko sa'yo ang kwento ko. Nagsimula ako dito. Bata pa lang ako at nakatabi ko Walang hiya ka, tanda! Ano bang may mangyari ulit sa amin? Pipisilin kita! Nangyari? Ano katutuwa ko? Anong salita ito? Matalino ka ba? Ano? Matalino ka? Oo! Nakakahiya ka! Ang salitang yun ay nakakahiya! 7 taon ka na nagsimula sa ganitong trabaho! Ngayon 40 ka na, hindi ka pa nakakahiya! Alam mo ba, ako ang nagturo sa 4 na babaeng pinakasikat dito sa kabisera! Tama! Nasa akin na sila ngayon. Hindi ba nila nasabi sa'yo? Matanda ka na at wala kang pera kaya iniwan ka. Mawala ka ng buwisit ka. Pag nangyari yun, buwisit ng multo ka. Ano pinipilitin mo? Huwag yun ang intindihin. Gusto mo makipag-away? Talunan. Ang galing!
Ang saya naman. Oo, sige Mahal na. mahal kita. Umalis ka na. Ano yun? Huwag ka na magtanong. Hindi mo ba nararamdaman? Pumikit ka. Niloloko mo na naman ba ako para mabugbog ako? Hindi ko na gagawin yan. Gusto ko lang may makausap ngayon. Ano bang problema mo? Nilalamig ako at nalulungkot kasi ako. Seryoso ka ba?